Alright mga tol, panoorin naman natin to, no? Maiba tayo. Panoorin natin yung isang Christmas carols na naganap kung saan ito po ay ikinonect sa nagaganap na korupsyon ngayon sa Pilipinas. Yan po yung panoorin natin sa video at pag-usapan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go! Okay guys, mukhang naiiba na talaga ang panahon ngayon dahil kahit na sabi nga po ay Disyembre na, karaniwan po sa mga Pilipino ay nagdiriwang ng tradisyon ng Pasko, etc. Ito po mukhang iba po yung nilalaman ng kanilang awitin sa kanilang mga caroling, no? Panoorin po natin ang isang katatawanan na may laman, no? Sa iba ay katuwaan lamang pero may laman po itong kanilang kinanta ngayon, no? Mas tila mas may laman pa yata lalo sa totoong original na kanta. Anyway, tingnan po natin maigi, play natin. Kahit magpapasko na, triggered pa rin ang marami kaugnay ng flood control projects. Lalo't wala pang nakukulong na kurakot gaya ng ipinangako. Ang hugot ng ilan, idinaan sa mga caroling na may parody lyrics. Pakinggan natin sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa pamaskong concert na ito ng UP Symphony Orchestra noong Biyernes, Christmas is in everyone's hearts. Until naging politikal ang Christmas lyrics ng kanta. Natawa sa una ang audience. Hanggang sa tila, ninamnam na nila ang masasakit na katotohanan sa lyrics. Sakto ang reaksyon ng audience sa intensyon ng sumulat ng alternatibong lyrics ng kanta ni Jose Marichan. Natatawa sila nung una, tapos biglang nalulungkot sila, tapos nasasaktan sila, tapos nagagalit sila. Parang maganda siya mag-encourage ng iba't ibang opinion. Political parody ang tawag sa panulat at performance na gaya nito. A parody is something like a song or mga linya sa pelikula, no, na papalitan ng lyrics, papalitan ng script. Pero it would be familiar, funny, mischievous, minsan nakakaasar, way para ipahiwatig ang nararamdaman ng tao. Napagtripan ko lang, ang tagal na, September pa nakita yata, may friend ako nag-refer kay Dr. Chino Toledo. Siya yung conductor ng UP Symphony Orchestra. Tapos nagustuhan nila. Matagal nang manunulat si Ogie Rivera noon pang panahon niya bilang writer sa Batibot noong early 90s. Kung writer ka, 'di ba, dapat mulat ka sa mga nangyayari sa lipunan, 'di ba? Alam mo yung mga 'yon. So at meron kang gustong i-express at tungkol doon. So 'yun, ako ginagawa ko through mga funny parodies. Na-trigger din si Rivera sa pahayag ng DTI na kasya na sa Noche Buena ng Pilipino ang 500 pesos. Kaya ginawan din niya ng parody lyrics
na inilapat sa Christmas Carol na Kay Sigla ng Gabi. Kay sagwa ng gabi, ang lahat na dismaya, mayroong nagsabi, budget sa Noche Buena. 500 pesos lang at may spaghetti na. May hamon, may salad, may hangin na sopa. Bakit mahilig tayo sa parody? Bakit nagugustuhan natin parody? Kasi ito ay isang paraan na nakapag-express tayo ng ating sarili na somehow, sometimes brutally, it does not mean na magaan yung pagkakatanggap, yung mensahe ay hindi naman nabigat. It just means that Filipinos are still aware of what we are facing right now. Hindi nga nakakalimot ang iba naming nakausap sa isyong kinakaharap ng bansa kahit pa sa panahong dapat ay masaya tayo. Hindi sana yung sinasabi nila na Noche Buena na 500 pesos madagdagan, di ba? Kung naibalik nila yung mga ninakaw nila. Dito sa Pilipinas, ganito ang gobyerno natin. Pag wala kang pera, madali ang proseso ng pagkakulong. Pag mayaman ka, nabibili ang batas. Dapat may makulong. Kung sa kalye pasigaw ang galit sa mga magnanakaw, sa teatro pwedeng sa kanta idaan ang patama sa kawatan. Ano't anuman, ang galit, parehong mabigat ang timbang. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Okay guys, so nakita naman po natin, no, isang katutuwaan ng marami na parody nga daw po nitong Christmas Carol na ito. Yes. So ayan po, no. Kahit nga daw po sa panahon ng ganyan na karamihan ng mga Pilipino ay nasa tradisyon, kahit na sila ay nasa tradisyon ng ganitong bagay na karaniwan ay pinipilit maging masaya, no? Kahit nahirap na, 'di ba? Iba nga po ay ipinangungutang na nga para makaraos nitong tradisyon, pero higit sa lahat na nagiging tampok ng usapin ngayon, no? Ang mga bagay na pagkakaroon po ng korupsyon sa ating bansa. At nakita naman po natin itong pinagabihan lang po, no? Nahuli na nga, inaresto, no? To be exact, inaresto na si Sara Diskaya. Pero hindi pa sapat, no? Hindi sapat. Alam po ng marami na marami pa rin politiko hindi napapanagot, no, hindi na imbestigahan. Daming mga pangalan na lumabas, no, si Jinggoy, sino pa ba, si Joel Villanueva, si Romualdez. Marami po mga pangalan na nasasangkot, Saldico, 'di ba? Nasasangkot sa usapin po ng flood control na korupsyon pa lamang na iyan, no? Marami pang uri ng korupsyon sa gobyerno na ngayon po ay talagang mainit po sa mata ng marami. Kaya nga kahit na ganito Disyembre, nakikita po, dala-dala po ng mga tao yung galit sa nangyari po na pagkakaroon ng korupsyon sa ating bansa. Pero ikaw, anong masasabi mo dito na ito po ay bagay na dala-dala ngayon, no? Tingin po ninyo, kung buhay pa ang mga tao sa January, ano kayang mangyayari, no? Buhay pa tayong lahat, ano kayang maging reaksyon ng maraming Pilipino na ngayon wala pa rin nakikitang politiko talaga na napapanagot, no? Isa pa lang, kontraktor, hindi naman politiko yun. Hinahanap ng mga tao mga sinasabi nila para sa kanila yung mga big fish, no? Mga nasa politika talaga. So ikaw, anong masasabi mo dito, no? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell so you will be updated sa mga bago nating mga videos na parating. See ya ulit sa susunod na video.